Roland Ortiz, Celso Ortiz, Felicio Oliwag, Corazon Liwag, Amancio Rodrigo, Leonila Ortiz, Jesus Hospicia Arlinda Agustin, Luisa Alipio Dominador Azon, Rubin and Domingo Mestre Adseli, All Souls in Purgatory, All Forgotten Soul, Raymond Calbebe, Helen Dawang, Mary Jane Dawang, Roberto Gavero, Fe Gavero, Richard Gavero, Dave Gavero, Enovina Gavero, Rohina Gavero, Gabriel Lagondino Sr., Gabriel Lagondino Jr., Rodolfo Balawin, Lance Amora, Rolando Amusacas, Victoria Calino, Tessa Boreta Lasapen, Glenn Boreta Boronya, Soledad Anieta, Basilio Lavinti, Tomasa, Virginia Lavinti, Glenn Chim, Hermie Teresita, Monico, Agustina Padanan, Juan Padanan, Andres Padanan, Rodolfo Palaruan, Violita Austria, Robert Austria, Guillermo Coromoto Sr., Francisco and Visitacion Molina, Sonny and Dennis, Rosito Sr. and Amelita Javier, Agnes Sanchez, Ambrosio Peco, Abilino Galin, Florencia Galin, Francisco Galin, Elpidio Rabel Jr., Gregorio Justado Justada, Turing and Mercy Sunod, All Souls in Purgatory, Pasita Gaspar, Horas, Alfreda Galin, Nela Rodriguez, Isidro at Radino Horas, Nicanor Horas, Leticia Arambala, John Michael Reyes, Telesforo at Generosa Laurente, Trihildo Mangil, Alberto Maybuena, Benigna Mangal, Jose Piambao Jr., Maria and Antonio Bitubin, Maria Azucena Bitubin, Trixie Brown at Jean Nova. Tayo ngayon ay nasa ikapitong linggo sa karaniwang panahon. Pinupulita din natin ngayon ang Pontifical Word of St. Peter the Apostle. Magtayo ang lahat para sa pagsisimula ng panahon. Bye.
Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sa inyong lahat. At sumayin rin. Magandang hapon mga kapatid. Magandang hapon din po. Pinanayahan tayo ni Jesus sa araw na ito na ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Gawan ninyo ng mabuti ang mga nabubuot sa inyo. Ito ang ginawa ni David sa unang pagbasa nang magpasya siyang huwag saktan si Saul. Magagawa rin natin ito kung tutularan natin ang pangalawang Adan na nanggagaling sa langit, si Jesus, na tinutukoy ni San Pablo sa ikalawang pagbasa. Mga kapatid, ay tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Aminin po muna natin ating kaliwang pagkakasala. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihan ng Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Maawa ka.
tayo. Ama naming makapangyarihan, may sa loob nawa naming palagian ang mga galing sa Espiritu ng Kabanalan upang sa salita at gawa ay aming magampanan ang lahat ng iyong mga kinalulugdan sa pamamagitan ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Sa unang bahagi ng pagdiriwang, ang pagpapahayag sa salita ng Diyos. Ilang muli na nagkaroon ng pagkakataon si David na makasan ang buhay ni Saul. Ngunit hindi niya ito ginawa sapagkat di tulad ni Saul, walang balak na masama si David at hindi siya uhaw sa kapangyarihan. Pakinggan natin ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, lumaban si Saul kasama ang 3,000 piningkawal na Israelita upang hulihin si David. Kinagabihan, lihim na pinasok ni David at Abisai ang kampo ni Saul. Dinatan nila itong tulog na tulog at napapaligiran ni Abner at ng buong buko. Ang sibang ito ay nakatarang sa gawing ulunan. Sinabi ni Abisai kay David, "Niloob ng Diyos na mahulog ngayon sa mga kamay mo ang iyong kaaway. Kung ibig mo, tatarakan ko siya ng sibang. Kapag nasaksak kong minsan niya, hindi na kakailanganin ulitin." Ngunit sinabi ni David, "Huwag mong gagawin yan. Malaking kasalanan ang magbuhat ng kamay sa hinilang ng Panginoon." Kinuha ni David ang sibang sa ulunan ni Saul at ang lalagyan inumin nito, at sila'y umalis. Isa man kina Saul ay walang nagising pagkat pinahimbing sila ng Panginoon. Dumating at nabilis sila David na walang nakaalam. Pagdating ni David sa kabilang ulod, tumayo siya sa isang mataas na lugar. Sinabi ni David, "Narito ang inyong sibang, mahal na hari. Ipakuha ninyo rito sa inyong isang tauhan. Ang taong tapat at matuwid ay gagantimpalaan ng Panginoon. Sa araw na ito, iniloob niyang mahulog kayo sa aking mga kamay, ngunit hindi ko maaaring pagbuhatan ng kamay ang hinilang ng Panginoon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mga Panginoon ay magandang loob. Pangunahing pagpapurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yung kaniyang kabutihan. Ang ating mga Panginoon ay magandang loob. Ang lahat kong kasalanan, siya ang nagpapatawad. Ang anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay nililigtas at pinagpapala ko sa pag-ibig niyang habang. Ang ating mga Panginoon ay magandang loob. Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayan, kung umibig na may Diyos. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway, di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Ang ating mga Panginoon ay magandang loob. Ang silangan at kanluran kung gaano ng distansya, gayon-gayon ng pagtingin sa sino mang nagkasala. Kung paano nahabag ang ama sa anak niya, gayon siya nahabag sa may takot sa kanya. Ang ating mga Panginoon ay magandang loob. Si Jesus ang bago at makalangit na anak na tinutukoy ni San Pablo. Bagamat tayo tulad ng adan mula sa lupa, tinatawag pa rin tayo upang maging kawanis ni Jesus ang kaganapan sa pagiging tao. Pakinggan natin ang ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto. Mga kapatid, ganito ang sinasabi sa kasulatan. Ang unang tao, si Adan,
ay nilikhang binigyan ng buhay. Ang huling Adan ay espiritong nagbibigay buhay. Ngunit hindi nauna ang panlangit. Ang panlupa muna bago ang panlangit. Ang unang Adan ay mula sa lupa, sapagkat nilikha sa alabok. Mula sa langit ang pangalawang Adan. Ang mga katawang panlupa ay tulad ng nagmula sa lupa. Ang mga katawang panlangit ay tulad ng nagmula sa langit. Kung paano tayo'y katulad ng taong nagmula sa lupa, darating ang araw na matutulad din tayo sa nanggaling sa langit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sabay-sabay pong lahat. Bagong utos sa ating Kristo, maghihigan sana kayo, katulad ng pag-ibig ko. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, mga nakikinig, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Gawan ninyo ng mabuti ang mga napupuot sa inyo. Pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo. Idalangin ninyo ang mga umaapi sa inyo. Kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo rin ang kabila. Kapag inaagaw ang iyong balabal, ibigay mo pati ang iyong baro. Bigyan mo ang bawat nanghihingi sa iyo. At kung may kumuha sa iyong ari-arian, ay huwag mo nang bawiin pa ang mga iyon. Gawin ninyo sa iba ang ibig ninyo, gawin nila sa inyo. Kung ang iibigin lamang ninyo ay ang mga umiibig sa inyo, ano bang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay umiibig din sa mga umiibig sa kanila. At kung ang gagawan lamang ninyo ng mabuti, ang gumagawa sa inyo ng mabuti, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay gumagawa rin nito. Kung ang pahihiramin lamang ninyo ay ang mga taong inaasahan ninyong makababayad sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay nagpapahiram din sa mga makasalanan, sa pag-asang ang mga ito ay makababayad. Sa halip, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ninyo sila ng mabuti. Pagpahiram kayo na hindi umaasa sa anumang kabayaran. Sa gayon, malaking gantimpala ang tatamuhin ninyo at kayo ay magiging mga anak ng kataas-taasan, sapagkat siya'y mabuti sa masasama at sa mga hindi marunong tumatanaw ng utang na loob. Maging mahabagin kayo gaya ng inyong Ama. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Magbigay kayo
at bibigyan kayo ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig, at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamitin ng Diyos sa inyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo. Magandang tanghali muli mga kapatid. Ano po ang gagawin po natin sa mga taong nakasakit sa atin? Ano po ang gagawin natin sa mga taong sila ang sakit sa mga sakit at binigyan po tayo ng sakit? Tanungin mo yung katabi mo, nakaranas ka na ba ng sakit o nasaktan ka na ba? Hirap ka? Yun, alam mo, hirap. Hirap. Maaari, kayanin. Ito yung tema. No? Anong gagawin natin sa mga nakakasakit sa atin? Anong gagawin mo? Anong gagawin mo sa mahal mo na 8 taon na kayo, tapos malaman-laman mo na mayroon na siyang iba? Hirap ba? Anong gagawin mo sa mahal mo na matagal? Anong gagawin mo sa mahal mo na matagal na kayo? Tapos, ipinagpalit ka sa best friend mo. Mahal na mahal mo ang boyfriend mo. 10 years na kayo. 1 buwan na lang at magpapakasal na kayo. Tapos malaman mo na pinagpalit ka sa best friend mo, lalaki pa. Hirap lang. Maaari kaya? Makakaya kaya? Siguro kakanta ka na lang ng kantang Love hurts, love scars, love wounds, and marks, they cry, not tough or strong enough to take a lot of pain, take a lot of pain. Love is like a cloud, holds a lot of rain. Biruin mo, yung emotions na lang. Love is just like a cloud, holds a lot of rain. Kung bubuhos yun, kung sinuntok ka, susuntokin mo talaga. Kung sinaktan ka, sasaktan mo talaga. Hindi po pwedeng kung pinabato ka ng bato, babatuhin mong tinapay, hindi, mas malaki pa. Anong nangyari sa mga gira? Palakihan ng mga misa. No? Gaganti talaga. Kasi bubuhos talaga yung emotions eh. Yun ang Hammurabi's Code. Lex talionis law. Law of retaliation. Revenge. Eye for an eye, teeth for a teeth. No? Ang hirap kung ano ang iyong hinutang. Siya rin kabayaran. Di ba? Kaya ang hirap magmahal, mga kapatid. Mahirap talaga. Hirap mo. Andyan. Kaya mapapakanta ka na lang ng paano bang magmahal? Palagi na lang masasaktan. Paano bang magmahal? Kailangan bang masasaktan? Sa Ebanghelyo sinabi, kung sampalin ka sa kanang pisngi mo, magpapasampal ka. Mabuting balita o hindi mabuting balita?
Sino may sabi na mabuting balita? Pakitaas ang kamay. Amen? Sino? Sino ang magsabi, ito ay hindi mabuting balita? Pakitaas ang kamay. Ibig sabihin, no? Kung tataas ka ng kamay na hindi na magandang mabuting balita po ito, ipapasampal kita sa tabi mo. Kabilaan. Dito mga kapatid, anong ibig pagkasabihin po nito? No? Ang hirap, wala pong magpapasampal. At hindi ka talaga pwedeng sampalin. Masisira yung foundation ng mukha mo. Ang mahal-mahal po ito. No? Anong ibig pagkasabihin po nito? Balikan natin ang ikalawang pagbasa. Nandoon sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Ang ikalawang pagbasa mga kapatid ay sinasabi in the Philo of Alexandria noong time ni St. Paul na ang turo, first Genesis and second Genesis. The first Genesis, man is created, Adam is created as image and likeness of God. And that is heavenly Adam. And the second Genesis, na kung saan doon na pumasok ang kasalanan. The first Genesis is perfect, perfecto. Pagkalawang yung Genesis na pangalawa ay hindi na naging perfecto dahil doon na pumapasok ang kasalanan. Man is created by soil, earthly man, no? From dust, physical Adam. Ngayon, noong nakilala ni San Pablo si Jesus, he is the new Adam. He is the new Adam. Na kung saan the new Adam is the ancestors of new humanity. And the old Adam is the ancestors of all humanity. Binaligtad po ito ngayon ni St. Paul. And alam natin na si St. Paul ay tagatugis ng mga Kristiyano. Pinapatay niya yon. At ito po yung kanyang filosofiya na sinusundan. Susundin ko kung ano ang utos ni Moises na ganggaling sa Diyos. No? Pero hindi niya naintindihan. Saka na niya naintindihan na kung saan nabulag na siya at nakilala niya si Jesus, the new Adam. Binaligtad po niya ito. Kaya sinasabi doon sa Ebanghelyo na kung saan ang unang Adan ay ang gawa sa lupa. At ang pangalawang Adan ay yung nanggagaling sa langit. At ang Adan na ito ay nasa sangkatauhan, nasa tao na kung saan nasa sangkatauhan, nasa sa atin na membro tayo ng sangkatauhan. Kaya mayroong old Adam at saka new Adam. Ang old Adam na kung saan ang tao kapag gumagawa ng masama, ang sinusundan niya ay yung tao na kung saan nung unang creations. Old Adam. Okay? Yung pangalawa na kung saan doon pumasok yung kasalanan. Ngayon, yung pagkaintindi ni San Pablo po dito ay ipinapakita sa atin na kung susundan natin ang bagong Adam o Adan ay magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. No? Ang ganda, napakaganda dahil ito po yung basic kung bakit na po ba nahihirapan po tayo tanggapin po ito. Nahihirapan po tayo tanggapin na ito, hindi ibig pakasabihin na kapag ang isang tao ay nagkakasala o ikaw ang nagkakasala o pinagawa ka ng hirap, papapasampal ka, tapos sampalin ka rin sa kabila. Ikaw na ngayon na agrabyado, agrabyaduhin ka pa rin. Kaya tanong ko sa inyo, sino gusto na magpapasampal dito? Ano ibig sabihin? Simple, huwag kang gumanti sa mga nakakasala sa iyo. Yan lang. Huwag kang gumanti sa mga nakakasala sa iyo. Napakahaba ng Ebanghelyo. Kung mga umuutang sa iyo, huwag mong singilin. Sino po? Sasabihin ko sa inyo, huwag kayong maningil. Okay. Huwag kayong maningil. Kung inutangan kayo, huwag ninyong singilin. O, sinasabi ko sa inyo, kung
Kung nakakita ka na kung saan marami na siyang pera at hindi ka binabayaran, huwag mong singilin. Okay? Huwag mong singilin dahil hindi ka na binayaran niya. Ngayon, ang gagawin mo, walang singilan. Utangan mo siya. Okay? Sabihin mo, nahirapan din ako eh. Wala din akong pera. Pwede ba makahiram? Mag-inarte ka, katulad sa pag-aarte niya sa iyo noong una. Nagulos ka. Ngayon, papahiramin ka na. Kung sisingilin ka, sabihin mo, quits na tayo, patas na tayo. No, no? Hindi naman yan. Ang ibig pang sabihin, mga kapatid, ay this is the new teaching na kung saan tapos na yung old Adam. New Adam na ang sinasabi ni St. Paul. Huwag na natin yung sundan, yung luma, yung bago na. Kaya nga, binaligtad niya yung kanyang filosofiya. Hindi na siya pumapatay ng mga Kristiyano, tumutulong na hulihin ang mga Kristiyano, unang mga Kristiyano. Kung hindi, defender na siya sa mga Kristiyano. Dahil ang mga Kristiyano ay nakaka-open doon sa gobyerno, sa mga taga-Roma. Ay hindi, wala silang kasalanan. Nakikita niya yun. Kasi mabuti ang kanilang mga ginagawa. Bakit natin ito persecute? Bakit natin ito sasaktan? Eh, wala naman itong mga makasalanan. Makasalanan ba na magiging mabuti? Makasalanan ba na nagiging mahirap sila? Makasalanan ba? Kasalanan ba? Yung hirap na hirap ka? Tapos umuutang ka, wala ka naman talaga. Namatayan ka, nahihirapan ka. Kaya nga, noong isang linggo, yung ating ebanghelyo ay nahihirapan ka dahil sumunod ka kay Kristo. Hindi ka nahirapan dahil tumalikod ka kay Kristo. Tinanggap mo ang hirap. Hirap. No? Sana magiging love ninyo ang hirap. Sana matatanggap ninyo yung hirap. Basta klaro kung sino ang iyong sinusundan at anong sanhi ng inyong paghihirap. Okay? Kaya balikan natin ito mga kapatid. Kung sinusundan natin ang new Adam, ating Panginoong Jesucristo, then we accept the golden rule. It is not anymore the Hammurabi's law, the Nextalianist law, the law of retaliation, eye for an eye, tit for a tit, but the golden rule, the beatitude. Dahil ito ay pagpapalalim sa hirap. Biruin mo, nasaktan ka na, tatanggapin mo pa rin yung sakit. Kadalasan sa atin, nasasaktan tayo, ayaw natin ng sakit, retaliate tayo kaagad. This is the new law. Hindi literal, dahil ang pagkakaintindi ni Kristo ay huwag po tayong gumanti sa mga nagkakasala sa atin para ng pagpapatawad natin sa mga nagkakasala sa atin. That is in Ama namin. Okay? Kaya mga kapatid, ang paghihiganti ay bunga ng walang hanggang away na nagtutulak sa atin ng walang hanggang sakit at pagpapatawad. Kaya tama si Martin Luther Jr. Sabi niya, hate cannot drive hate. Only love can do that. Amen. Kasi kayo po ang lahat, ipahin ka rin ng mga sumasampalataya ako sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya dala ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus sa matay ni Libing, nanaos sa naroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maging, umakyat sa langit, nalulubog sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang ito at tuko sa nagabuhay at nakamatay na tao. Sumasampalataya man
Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamaan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Dumulog kami sa iyo ngayon, Ama, upang masalamin namin ang iyong habag. Ang ating itutugon, mawaing Diyos, tingin mo kami. Mawaing Diyos, tingin mo kami. Masalamin nawa ng Santo Papa, mga obispo, pari, at lahat ng namumuno sa simbahan, ang walang katumbas na pag-ibig ni Jesus na naghahanap ng mga nawawala at nagtatanggol sa mahina. Manalangin tayo. Mawaing Diyos, tingin mo kami. Labanan nawa ng mga namumuno sa aming lipunan ang kultura ng pagpatay upang maging buhay na instrumento sila sa paghilaw ng mga inaapi, mahihirap, at iyong mga walang nagtatanggol. Manalangin tayo. Mawaing Diyos, tingin mo kami. Matuto nawa ang bawat isa na makinig sa kapwa upang magkaroon ng pagkakaunawaan at pag-iibigan na siyang mabisang daan tungo sa kabutihang pangkalahatan at kapayapaan. Manalangin tayo. Mawaing Diyos, tingin mo kami. Sa pamamagitan ng sakramento ng baptismo, matutunawa ang bawat binyagan na lumapit sa dakilang awa ng Diyos na nagdudulot ng pagpapatawad at paghilom. Manalangin tayo. Mawaing Diyos, tingin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Mawaing Diyos, tingin mo kami. Ama, pagkalooban mo kami ng biyaya ng pagkapatawad sa mga taong nagkasakit sa amin o aming saktan. Sapagkat sa pamamagitan mo, tunay ka namin kaysa sa pusong puno ng pag-ibig, awa at pagkahabag. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Magsiyo po ang lahat para sa ikalawang kahali ng pagdiriwang ang muling hapon. Tanggapin nawa ng Panginoon ipagay sa iyong mga kamay, sa kapulitan ng kasalanan, sa ating kapanapaman, at sa buong sambayanan ng banal. Ama naming lumikha, sa pagganap namin ng banal na pagdiriwang, upang ikaw na iyo'y aming paglingkuran. Inihiling namin nawa'y mapakinabangan ang aming inihain sa iyong karangalan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayirin Sa Diyos sa iyong puso at diwa. inilasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong aming Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming mga pangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa San Sinuko, kaya't minabuti niyang siya ipanganak ng birhing bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng ibig kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami ay kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo ay huwag magwakas. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubuni sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay magiging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinatiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghahati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang liman. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunin natin ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo, tinapay ng ibigay buhay at ang kalis na kaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay pamuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Aldo na aming Obispo at ang Tanang Kaparian at Laiko. Alalahanan mo rin ng mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagkitapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay nito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, ay pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikaramangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo.
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa magmakapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin naman ng magaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tugayan mo aming pananampalataya, agwat ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, magbigay pa tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kasalanan ng sanlibutan.
kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ang Diyos nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Kapalag tayo niyaya sa kanyang bigay. Panginoon, kaya dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang kasalanan lamang ang pinagagalingan.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo aming mapakinabangan ang dulot ng kaligtasan ng aming pinagsaluhan bilang sangla ng iyong tiyak na pagsagip sa tanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat para sa parish announcement. Parish announcement. Thank you for your patience and cooperation for our ongoing co-cathedral restoration. Anyone who wishes to support the restoration are free to contribute to the office and claim the receipt. God bless your generosity. Due to the celebrations of Kuwait National and Liberation Days on February 25th and 26th, Tuesday and Wednesday, Masses will be only in the morning. The parish office will be closed on both days and church compound will close at exactly 12 noon. All programs are expected to end before this time. Ash Monday and Ash Wednesday programs are in the courtyard and website. The marriage preparation course in English will be on Fridays, 7 and 14 March from 4 p.m. to 10 p.m. in the Good Shepherd Hall. For more details and online registration, please visit the Buona website. Those who have old blessed bonds, kindly bring them to the church and place them in the big box near the parish office. Those who want free library literature books, please contact Miss Marina on 96-774-733 or the parish office. The Lenten retreat in English to be conducted by Father Agustin Valoran, BC, for all 4 parishes in Kuwait will be held in the Co-Cathedral on March 10 to 13, Monday to Thursday, from 6 p.m. to 10 p.m. There will also be a live telecast. The church premises will be used only for this purpose and no other activities will be permitted. This year has been declared as the Jubilee year with the theme Pilgrims of Hope. In Kuwait, there are 2 churches where the plenary Mass can be performed: Our Lady of Arabia Parish and the Holy Family Co-Cathedral. Once tasks have been completed, you may have your pilgrim passport stamped at the parish office. Ang gasto ko sa ating restoration ay hindi inasahan. A lot of surprises. Dahil sa nakikita ay medyo okay nung pinaklas na yung mga bricks sa kasay natin. Doon po nakikita yung mga surprises. Kaya ang ating parish priest, Father Gaspar, ay nanawagan po sa atin na tumulong po tayo kahit maliit po. Makatok kami sa inyong mga puso, no? Na contribute. May mga boxes po dyan sa may gilid. Ilagay na lang po yung mga pangalan at telephone number para may balik po yung mga resibo. Dahil akala na 70 or 80, ngayon, lampas ng 100,000. So, unti-unti, dahan-dahan, no? Hindi naman biglaan ang ibigay ng malakihan, no? Dahil ang bawat isa ay malaking tulong at napakahalaga. Remember the multiplication of the fish and the loaves. Hindi magiging imposible, magiging posible. Kaya mga kapatid, ngayon kumakatok po sa inyo mga puso. Nasa sa inyo po, magkano. Malulit po kayo, punta po kayo doon sa parish office. Maraming salamat po. Huwag kayong masyak po. No? Hindi, pati-unti, nandahan kasi 100 days lang naman po itong binigay. Pero hindi po siguro mapanood ng 100 days. Hoping ng 100 days. Dahil sa kabila ay mayroon pang mga ducting sa ilalim. No? Tapos mayroon pang mga pagbakbak ng mga bricks. Mayroong hindi tinakpan ng bricks. Ay hindi po pwede po nang i-aayusin. Kaya kung mapansin niyo po, may mga maliliit na crack po yun galing dito hanggang doon. Hindi lang natin napapansin, hindi
Okay? Kalakip sa pag-restore natin sa ating simbahan pisikal ay ating simbahang espiritual din po ang ating pinapatatag at pinapalago. Hindi po natin sinusundan ang lumang adan, hindi ang sinusundan natin ang bagong adan. Mahirap magbigay kasi naroon ang lumang adan at ang bagong adan, naglalaban yung luma at bagong adan. Mahirap magpapatawad kasi nasa loob ang luma at bagong adan. Gusto mo magpapatawad pero malakas ang lumang adan kasi nasasaktan ka. Pero gusto mo ng kalwalhatian. Nasusubukan mo, nasasaktan din sila, mayroong kalwalhatian, pero walang satisfaction. Okay? The world is full of hate. Okay? Hate cannot drive hate. What can hate be able to drive is love. Because love can drive everything. So, let us love one another. Pagsitayin po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Iyo po yung amon at tagapin ng pagkapala ng ating Panginoong Jesucristo. May the Lord bless you. May the Lord keep you. May He show His face to you and have mercy. The Lord bless you. The Lord keep you. May He show His countenance and give you peace. The Lord bless you. At makapalain kayo ang buong pamilya ninyo at ang komunidad na ito sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos natin banal na pagdiriwang, pumayo kayo, mapuno ng pag-ibig at kapayapaan ng ating Panginoong Jesucristo.